Welcome sa channel natin, QuickBooks Pinas. This channel is dedicated para dun sa gustong matuto ng QuickBooks online. Meron tayong course outline dyan mga boss, madami-dami pa yan. Tsaka meron tayong module binibigay every video. So I'm sure marami kayong matutunan dito mga boss. Tambay lang kayo sa channel natin. At saka pwede nyo siyang ma-access anytime. Basta meron lang kayong internet, visit nyo lang channel dito natin sa YouTube. So promise ko sa inyo mga boss, marami kayong matutunan dito. So kompleto na po lahat. Kailan nyo pa sisimulan? Let's go! Okay mga boss, so yung gagawin natin mga boss, kailangan nating mag-import ng bank transaction. So ito yung mga files natin, no? Chase bank transaction at saka yung credit card transaction. So dalawa yung gagawin natin. Kailangan natin siyang ilipat dito sa QuickBooks, kumbaga. So kapag meron kayong client mga boss, especially sa US, kapag meron na silang account, di nyo na kailangang mag-upload pa ng mga bank transaction kasi established na yung kanilang account. Pero halimbawa naman, kung yung si client is mag-start siya from scratch talaga, mag-set up siya ng account, so kailangan yung i-upload yung mga bank transactions niya dito. Kabilang na yung savings, yung bank, yung credit card transaction. So kailangan siyang i-upload into sa QuickBooks system online. So dalawang pamamaraan bago para tayo maka-upload ng transaction. So dito kayo sa apps, accounting, bank transactions. So ito yung setup niya. Tapos click niyo itong upload transactions, then dito kayo mapupunta. Pangalawang pamaraan is dito kayo sa gear icon, tapos import data. So dito kayo pumunta sa bank data. So makikita niya mga boss, bago tayo makapag-upload ng file is kailangan yung format is dapat naka CSV or either it is sa 5. So CSV tayo. Minimize ko lang to ha. Ayan, so itong file kasi natin dito naka CSV, naka-default ito na format sa Excel. So paano tayo mag-convert ng CSV? Ayan, save as lang natin. Tapos hanapin nyo itong CSV. Ayan. Tapos, kayo na bahala anong i-rename nyo dyan. Save nyo lang. So, close ko lang. Tapos, eto din. Save as nyo lang. Tapos, hanapin nyo yung CSV. Ayan. So, rename nyo. Ayan. Close ko lang. So, mapapansin nyo, yung file na naka-CSV, ito yung by regular default, diba? XLSX. Ito na yung naka-CSV. May CSV sa dulo. Ayan. So, punta tayo dito sa QuickBooks Online. So, i-upload na natin yung transactions. So, click nyo itong drag and drop file. Tapos, ang unahin natin, depende sa inyo, no? So, gusto kong umuna dito sa credit card muna. Ayan. So, open nyo lang. Then, click nyo itong continue. So, hanapin nyo si credit card CTCC transaction. Tapos, continue nyo yan. Tapos, dito sa pangatlong row, dapat naka-month, date, year yan. Yan kasi yung standard na date format sa US. So, depende sa inyo, no? Kung ano yung standard format na gusto ni client. At kung makikita nyo, dito na yan. Sa column 1, yung date. Sa column 2, yung column 4, yung description. Tapos, column 2, yung amount. So, kung i-double check nyo yan, minimize ko lang, ha? Credit card transaction, CSV. Ayan. So, sinasabi dito, yung si date is nasa column 1. Eto, column 1 ito. Si date. Tapos, si description naman, eto si description under column 4. Ayan. So, dito naman si amount is under column 2. Ayan. So, eto si pay. Wala tayong details dyan. So, leave as blank lang natin yan. And then, click nyo itong continue. Ayan. So, eto yung transactions natin under kay credit card transactions. So, click nyo lang yung lahat, no? Ayan. And then, click continue. So, sinasabi dito na meron tayong 27 transactions na i-import natin sa under sa credit card sa CTCC. Click nyo lang yung yes. So, medyo mahina yung internet ko dito mga boss, ha? So, patience lang. Ayan. So, import completed na. So, kung makikita nyo mga boss, dito yan magre-reflect sa bank transactions natin. Kung makikita nyo, meron tayong 27 transactions under kay CTCC na credit card. So, ang natitira na lang is yung si Chase Bank transaction. So, punta kayo dito sa gear icon ulit.
import data. Then, bank data ulit. Tapos, upload nyo yung kay Chase Bank. Eto, Chase Bank transactions natin. Click open, and then continue. So, hanapin nyo dito si Chase Bank. Type nyo yan. Ayan, Chase Bank transaction. Tapos, click nyo yung continue. And then, ganun pa rin yung date, month, date, year. So, eto, di ko na kailangang explain. In-explain ko na sa credit card. Tapos, click continue. Ayan. So, eto yung mga transactions natin under kay Chase Bank. So, click nyo yung date para ma-select all siya. And then, click continue. So, meron tayong 39 transactions dito kay Chase Bank. Click nyo lang yung yes. So, medyo mahina yung internet ko. Anyway, import completed na daw. Click done. So, meron tayong dalawang card dito. Kay Citi credit card, saka yung kay Chase Bank. So, ito yung mga transactions natin. So, susunod na gawin natin mga boss, susunod na video is kailangan nating i-categorize ito lahat. I-categorize natin si credit card at saka si Chase Bank. So, for now, dito muna tayo. At least, alam nyo na kung paano mag-upload ng mga bank transactions, savings, Chase Bank, or kay credit card. Ayan. So, bigyan ko lang kayo ng hint, no? Sa susunod natin na video. Ayan, kung makikita nyo, dito tayo sa, i-click nyo yan kung saang bank nyo gustong mag-una ng categorization. Ayan, magiging blue yan, depende sa kung saan clinic nyo. Kapag itong clinic nyo sa credit card, lalabas lahat ng mga transactions dyan under kay credit card. So, i-explain ko sa susunod na video ano itong bakit may green dito. Ayan. Tapos, kung i-click nyo ito sa Chase Bank, 39 transactions, ayan. So, meron ding green. Explain natin yan sa susunod na video. So, hopefully meron kayong natutunan mga boss. Nalaman nyo na kung paano mag-upload ng mga bank transactions. And if you find this video helpful mga boss, please naman po mag-like and subscribe kayo. I-share nyo para mas madami pa tayong matutunan ng mga kababayan natin na gustong matuto ng QuickBooks online. Especially doon sa mga nag-start pa lang sa kanilang QuickBooks journey. So, see you soon sa susunod natin na video. Stay safe.